Okay, good day. Magpapalit tayo ng lower control arm. So dito na part is may dalawang stud bolt. And then dun sa kabila naman, dito yan, yung malaking stud bolt yan. At saka itong ball joint, yun ang mga tatanggalin natin. Yan, ito susubukan mo natin kung kayang galawin. Ayan, kasi minsan mahirap siyang galawin, so di na natin tuloy yung DIY. So dito na part, yung unang tinanggal ko is yung tie rod. Diyan, pinupukpok. May tools na pagtanggal nito, pero yung gamit natin is yung makalumang style muna, yung pinupukpok. Yan, binabalik mo natin yung nut. Saka kung nakikita nyo, yung martilyo natin is maliit lang. Kaya wala ganong pwersa sa pagpukpok. Yung pagpukpok ko nito is yung katamtaman lang. Yung sakto lang na maalog yung kapit ng tie rod niya dun sa dyan sa butas na yan. Yan, gaya ng sabi ko, mas maganda yung may malaki yung martilyo para maganda yung alog niya. Ayan, tanggal na. So pagkatanggal nito, dapat ibalik nyo yung nut para hindi siya mawala. Yung lock pin naman, i-secure nyo din. So wala naman talaga ang specific na kung alin ang unahin. So dito sa ginagawa ko is, yung inuna ko is yung tie rod, then next is ball joint. Yan, ginagamitan natin ng impact wrench na nabili natin sa Shopee. Yung quality ng sakit, maganda siya, maganda yung quality. Kaso yung impact wrench mismo is may kunting scam kasi hindi niya kayang tanggalin yung gulong. Bali, pang maliitan lang yung mga stud bolt na kaya niya o mga screw. So ito yung paraan ng pagtanggal natin ng lower control arm. Kasi gaya ng sabi ko kanina, wala tayong special tools na pangtanggal talaga dito. So yung ginagamit natin is pukpok version. Yan, meron akong tubo na maliit na almost 1 meter yung length. Yan, tsagain nyo lang pukpukin kasi gagalaw rin yan sa katagalan. Yan, pwede rin yan pupukin doon kung may malaki kayong martilyo. Kaso itong gamit natin is maliit lang, kaya ginagamitan natin ng tubo para may leverage tayo sa pagpukpok. Diyan, sinusubukan ko rin sa kabila kaso walang tagahawak ng wheel hub. Ayan, balik na lang tayo dito. So, next naman, natatanggalin natin is dito na part yung dalawang stud bolt. So, itong stud bolt dito is sobrang tigas talaga kasi pag original pa yung ano niya, meron talaga itong thread lock.
At saka maliban doon, yung kalawang din ang nagpapakapit ng stud bolt. So dito ginagamitan natin yung box wrench kasi ayaw natin masira yung breaker bar natin na bago pa yung bili natin. So ito yung ginagamit natin is yung box wrench. I think 19 or 17 yung size dito. Yan yung RPG na special tools gamit natin. Yung tubo na galing sa gate. Yan, importante nito is mapagalaw lang natin ng konti. So, medyo mahirap din tong tubo na to kasi mabigat at saka mahaba siya. Almost 3 meters yung haba. So, yung purpose lang natin dito is mapagalaw yung stud bolt. Then, pag gumalaw na, ito, gagamitan na natin ng breaker bar. So, dito na part is matigas pa rin siya, pero at least ayan, medyo malambot na siya. So, pwede na natin gamitan niya ng ratchet. Pero yung kabila muna, sinusubukan muna natin una yung breaker bar kung kaya. Ayun. So pag ganyan, napagalaw na yung stud bolt gamit ang breaker bar, ito ratchet na. Kasi di pwede kasing ratchet yung pangluwag yung sumigpit na kung masisira yung ratchet. Then next, dito naman ang part. Dahil napagalaw na natin to kanina, so pwede na natin gamitan ng ratchet. Ayan, yung sinasabi ko, yung kalawang at saka yung thread lock yung nagpapakapit sa stud bolt. Minsan hindi nyo may hila basta-basta yung control arm. Dapat sikwatin nyo doon sa kabila. Sikwatin nyo para mag-slide siya at saka sabay hila. So ito yung sinasabi kong sira. Yan, kung napapansin nyo, parang punit na yung rubber.
Yan, may crack. Ayan, itong gamit natin is control arm ng Mazda 6. So, yung pwede nito, yung unit ko is Mazda 3. Pwede yung control arm ng Mazda 2, Mazda 3, at saka Mazda 6. Almost the same lang talaga sila. Kaya lang, parang may kunting pagka-diferensya doon sa magiging alignment ng gulong. Pero almost the same lang talaga sila yung ano niya, yung parts. Ayan, kung nakita nyo, yung ball joint na yan, dapat naka 45 degrees siya or more. Kasi dapat naka-align kasi yan sa butas. Kasi pagpasok natin is nakayuko yung yung control arm. Yan sinasabi ko, dapat align siya doon sa butas. Kaya kasi pag bago kasi masyadong matigas yung ball joint para galawin. Kaya bago natin ikabit, dapat naka-angle talaga siya na 45 degrees or more. Pag naposisyon nyo naman ito, dito yung sa butas na to, dapat i-align nyo rin yung butas kasi hindi mapapasok yung stud bolt pag hindi yan nakasintro. Dapat align din siya sa butas ng frame. Ayan, kung nakikita nyo, nakapasok na yung bolt pero hindi nyo pa minsan matsambahan kayo makakapit siya dun sa thread, pero minsan madalas talaga is kailangan talaga i-align yung control arm para kakapit sa thread yung stud bolt. Malalaman nyo lang pag nakakapit na is pag hinila nyo, hindi nyo siya mahila. So pag ganyan, dapat i-align nyo muna dun sa kabila para kusang mag-align din dito. Yan, kahit anong ikot nyo, pag hindi pa naka-align, hindi talaga papasok yung stud bolt. So ito muna yung inuna natin, tapos balikan lang natin mamaya pag nakabit na to dito. So ito ginagamitan ko ng jack kasi parang may sabit kunti yung frame ng bushing, yung housing ng bushing. So dapat talaga smooth yung pagpasok ng stud bolt.
So, ang ginagawa natin dito is temporary hunted lang muna. Kasi i-final torque pa rin natin to. Bali, yung totally higpit na siya pag makabit na lahat. So, next natin is yung ball joint. Yan. Diyan mahirap yan pag hindi naka-angle yung ball joint kasi matigas pa pag bago. At saka ito, kung nakikita nyo, nilalagyan ko ng used oil. Kasi maganit yung pagpasok pag walang oil. So naranasan ko sa kabila, grabe, hindi siya may pasok kasi maganit. So dapat meron siyang padulas para smooth lang siya papasok. So sa talyer nito nakikita ko pinupukpok nila itong ball joint para papasok. Pero syempre pag ikaw mismo ang gagawa, dapat samahan mo ng ingat kasi pinag-iingatan mo yung sarili mong gamit o sarili mong pag-aari, sarili mong kotse. So ito, jack ginagamit natin. Huwag persahin pag hindi talaga nakaline yung ball joint sa butas. Kasi pag nakaline yan, kusa rin yan papasok. So dapat ginagalaw nyo left, right o kaya forward itong wheel hub. Yan, dito nyo malalaman kung tama na yung pagpasok niya. Dapat may nakausli yung kunti yung ulo ng ball joint yan. Pag ganyan, goods na yan pag ganyan. So next naman is yung itong stud bolt na maliit. Yan ang nagsisilbing lock. So yung gamit natin na gloves is leather yan. Hindi papasok yung oil dyan. Bali hindi madudumihan yung kamay mo. So yun ang gloves gamit namin sa offshore. Pero hindi yan ay yung gloves na pangtrabaho talaga. Yung gloves yan is pang light lang, light duty. Ayun, so yung papalit ko dito nga pala, ito yung right side na part. So dahil experience na natin doon sa kabila, yung sa kabila, grabe, muntik na kong sumuko. Kasi sobrang hirap, pero nung na tapos ko na, itong right side parang madali na lang konti sa akin. Kasi first time ko rin tong magpalit ng lower control arm.
Ayan. So, ginawa muna natin experience doon sa driver side. Hindi muna tayo gumawa ng video kasi di natin alam kung magiging successful ba o hindi. So, ayun, experience natin ito. Ginagawa na natin ng video dito sa right side naman, yung passenger side. Yun sa driver side is tapos na. Same proseso lang naman. Pero doon sa driver side, parang doon ang mahirap na part kasi may stud bolt doon na babangga sa transmission oil pan diyan, pero kaya naman siya tanggalin pag may sakit kayo na standard sakit at saka deep sakit. So dito inalign muna natin ng konti kasi hindi pa makapit yung stud bolt. So ayan. Then todo higpit na. Dapat dito nilalagyan natin ng thread lock. Pero since wala tayong thread lock, ito higpit na tansyahan lang. At saka wala tayong norbar. Yan, bali tansyahan lang yung paghigpit. So yan, i-final na natin yung higpit niya. Then sa kabila, hindi pa natin na final yun. So yun ang last part na higpitan natin ng todo o yung final torque. Ito last part na ng final torque. Then after natin maipitan lahat, kailangan double check natin para wala tayong makalimutan o makaligtaan. Yan, goods na. Dito na part, tapos na. So yun nga pala yung sinasabi ko doon sa driver side. Yun ang stud bolt na yan, yung mahirap dyan kasi bangga siya sa transmission oil pan. So pwede naman yung standard na sakit. Kaya lang. So ayun lang. Ito. Then dito sa brake caliper, huwag kalimutan lagyan ng brake cleaner o kaya linisan nyo ng alcohol kasi madalas na hawakan natin yan.